alert kahapon. Ibig sabihin, bumaba ang power reserve at nanganib ng mga brownout. Dahil dito, nagdeklara ang National Grid Corporation of the Philippines ng red alert sa Luzon Grid at Visayas Grid na nangangahulugan na ang supply ng kuryente ay hindi sapat upang matugunan ang pangangailangan ng mga consumer. 9 na oras ding nasa red alert status ang Luzon Grid. Dahil sa 42 planta pala ito, kumbatsero. Ang dami. Ang pumalya. 42 planta, yung 24 dyan ay sa Luzon, 18 sa Visayas. Sus Mario Josep. 9 na oras ding nasa red alert status ang Luzon Grid na hinabot hanggang alas 11 kagabi. Di man lang natin namalayan dahil may 2 pang planta ang pumalya. Kaagad naman pinakilos ng Pangulong Bongbong Marcos ang Department of Energy at ang lahat ng ahensya ng pamahalaan na tiyakin na magkakaroon ng stable na supply ng kuryente at manguna sa pagtitipid. Sa panahong ito na ang bansa ay nasa gitna ng matinding tag-init. Isyu ng bayan. Dos. Pag maitim ang balak, magtago ka na. 2x2. Si Jerry at si Anthony, narito na. 2x2. Hahataw ng todo, urado ka. 2x2. Ang katotohanan, dala nila. 2x2. Walang sinasamba pali, maniwala ka. 2x2. Hataw ng husto, tol, umasa ka. 2x2. 2x2. Init. Magandang umaga, bayan! Bayan! Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. Muli pong sumasa inyo ang 2x2 sa umagang ito ng Friday! Yahoo! Kumusta kayo mga textmates, mga text partners, mga kapamilya, kapuso, kapatid, kabarkada, mga kapitbahay? Paano nyo ba nalalagpasan ang init ng panahon sa araw-araw? Napakahirap magtipid sa kuryente, kumbatsero. Sobra talagang hirap, kumbatsero. Lalo Kapag pang sobrang init. ang iba ang ginagawa, kumbatsero, masuswerte yung iba't dahil may puno. Oo. May puno sa labas ng bahay. Kaya ang ginagawa, lumalabas ng bahay. Ayun. Lalo Importante kung, pa rin. kumbandang yung makapananghali na yan, hanggang hapon na. Tapos may hila-hilang trobolite. Hindi, trobolite ang tawag. Extension. Extension. Sasaksak mo yung electric fan doon. May hangin na sa labas, may konting hangin ka pa ng electric fan. Ayun ang ginagawa na iba. May papag dyan. Ayan, ayos na. Kasi kung sa bahay at hindi maayos ang heat insulation mo, limbawa yero lang, tas wala kang kisame. Ay, naku po. Para kang nasa Sabi nga nung incubator. Sabi nga nung isang na-interview, alam nasa impyerno. Yung alam nyo ba yung incubator kung saan pinipisa ang itlog para maging sisiw. Totoo. Nako, parang Napakainit doon. Ganon ang magiging pakiramdam natin. Pakiramdam Kapag natin, ganon ang bahay ninyo, mapipisa na tayo. mapipisa na. Yung kung hindi ka bugok. Yun, tama. Kung walang kisame, o kaya kahit na yung may kisame na May plywood lang, may insulator. yung plywood lang, plywood lang, karaniwang tama. nilalagay na kisame, ang init pa rin nun. Mainit pa rin yun. Meron ho inilalagay, baka yung iba hindi pa alam yun. Yun nga, binabanggit mong insulator, kumbatsero, yung parang foil. Yung makintab. Yung foil. Meron no na one side lang ang may foil, merong double. Ayan. Double insulator, insulation. Dagdag na gastos po yun, pero alam nyo, tanggapin na natin ang katotohanan.
na ang ating bansa po'y nasa isang tropical region, ano? Oo, Talagang kaya kailangan pumapasok yung panahon ng tag-init. Oo. Nakaka-block ng init yun ng mga hanggang 80%. Ganong kumbachero. katinda, ganong kalaki Ganong ang katindi. tulong nun. Oo. Kaya lang kapag talagang ang init ay hindi lang sa bubong nang gagaling kundi sa hangin na rin mismo, ayun, para kang hinihipa ng heater. Ang tawag doon yung humidity. Oo. Napaka-humid. Ay talaga. Kapag napaka-humid, nakaw, nanang ko po, para kang binubughan ng heater. Kaya nga, paano ka magtitipid sa kuryente kapag ganun? Di ba? Ang magagawa mo na lang, kung meron kang pamasahe, punta ka ng SM. Ayan. Doon ka palamig habang... Dahil sabi ni Tita Tessie Goso, we've got it all for you. Ayan, yung alaga mong aso, syempre, nahihinitan din yun. Hila-hila mo rin. Kaya pagdating mo sa SM, ikaw yung taong may hilang-hilang maliit na aso. Hindi ka sosyal na, Talaga, naawa ka lang sa aso mo. Naawa ka lang sa Ikaw aso. magpapalamig sa SM, wala ka naman bibili, lalakad-lakad ka lang doon. Lalakad-lakad. O kaya, Mag-window shopping. Window shopping. Ayun, Kaya alam mo kung Bachero, ang lakas ng benta ng mga naghahalo-halo ngayon, ha? Ay, kahapon, nakapaghalo-halo ako. Talagang, Kaya ako nga kahit pikit mata akong alam kong baka madisgrasya ang sugar level ko. Dahil sa tindi ng panahon, napakain ka. Pinatos ko na yung halo-halo na inihanda ni Ate Ria namin. Nako, pambihirang patiso. Kaya nga. Meron pa namang nilagyan pa naman niya ng ice cream sa ibabaw. Galing sa Bataan. Oo. Yung gabi ice cream na may keso. Nilagay na gano'n sa ibabaw. Sabi ko naman, papatayin mo na ba talaga ako, Ate Ria, sa... pero... Meron pa ba nun? Yung dati bumibili ako nun, yung taro ice cream. Yun. Nagsara eh. Iba Nagsara to. yung original. Yung original yan, kumbachero. Ito yung mas original. Ano pangalan? Yung naka-discover niyan, na parang si Magellan yan. Magellan, nagsara. Baka pero may pumalit na isang kumpanya. Yung parang kasama rin nila doon sa una. Pero hindi nadali yung formula eh. Ganun ba? Oo, nung matikman ko, hindi eh. Ay, Kuya Melvin Raimundo, patikimin mo nga si Kung Bachero Sige nga, matikman ko ba yan? Baka naman kung saan-saan lang. Pero ito kasi Patikim mo rin kay Het yan para matuwa naman si Het. Itong pinadala sa akin ni Kuyang Melvin na galing Bataan. Dalawang flavor. Yung gabi nga saka keso. Oo, meron din gano'n keso. Pinagsama niya kaya ang sarap eh. Iba yung taro, yun ang mabenta dati dyan, yung gabi, yung taro lang. Talagang hinahanap yun. Ay nako, talagang sobrang init ng panahon. Sa atin, sa mga pangkaraniwang tao, napakahirap tipirin. Napakahirap na tayo ang magtipid sa kuryente. Ngayon numinipis ang supply ng ating kuryente. Sa tingin ko, kumbachero, ang malaking maitutulong dito talaga gobyerno. Talaga. Lalo na ang mga government buildings, mga government offices. Yan ang may malaking... Sinabi na ng Pangulo eh. Oo, mukhang... dati na yan eh. Dati na tayong may mga... Ano yung program dyan ng gobyerno? Government... Energy Management Program. Energy Management Program. Ang kung di ako nagkakamali, kumbachero, may atas diyan na sa mga opisina ng gobyerno ipakulang sa 25 degrees ang kanilang mga air conditioning units. Sa amin, ginagawa namin sa admin office ng Katunying siyan, 25 lang. Okay lang. Okay na, di ba? Okay sa na. sobrang init kasi sa labas. Kapag nag-set ka ng 25 sa loob ng bahay o opisina, ang lamig na ho nun. Ayos na. Isip-isip galing ka sa impyerno tapos papasok ka sa 25. Di ba? Sabi nung na-interview. Parang nasa impyerno. Talaga yon. Kapag sobrang init sa labas, yung 25 sa loob, napaka ginhawa na ho nun. Kaya wag nyo nang, baka dyan sa mga government buildings na yan, may mga makikita tayo. Yung sa Kamara, sa Kongreso, nagyeyelo ang mga tao. Sa lamig. Sa sobrang lakas ng aircon, mga nagpapatakbo ng building ng Kongreso. Medyo babaan nyo ang inyong setting ng aircon. Napakalamig. Gaano kalaking konsumo niyan sa kuryente? Napakalaki niyan. Napakalaki. Dito nga lang sa DCRH sa studio po namin, dalawa po aircon. Tinan mo. Ayan mamaya papapatay ko na yung isa na yun. Wag naman. Wag mong gagawin yan. Bababaan lang natin. Nagsuot pa naman ako ng jacket na makapal kasi alam ko si Kuya Angel
Si Kuya Angel talagang dati yata mainitin eh. Dati yata Mainitin. Eskimo to. Eh yan o, sa mga government offices, may utos na niyan noon pa. Hindi ko Oo. lang alam kung kailan ito ipinalabas ni Pangulong Bongbong Marcos. And tanong may nagmo-monitor ba ng compliance? Dapat Department of Energy. Ay, yun na nga. Oo. Anong report ng Department of Energy? Halimbawa, ganitong opisina. Oo. Nakaka-comply ba sila? At gaano ang natipid nila? Dahil may computation May dyan computation. Ang computation ay makakatipid daw ng at least 2 billion Tama. pesos sa savings sa kuryente kung ang mga government buildings ay magpapatupad ng ganyang mga Kung di ako pagtitipid. nagkakamali, kumbachero, nung panahon pa to ni dating Pangulong Fidel Ramos eh. Napakatagal na Fidel pala. Ramos. Nag-umpisa yan sa- Bago-bago pa lang tayong mga reporter. Na. Nag-umpisa yan sa 5%. Yun yung panahong naghihintay rin tayo ng mga 2 oras bago matawag at makapag-report. Tama, ganun ang mga... Magpapatambay tayo ng tambay. alas 5:30. Oo, tapos papasok ka mag-aalas 8 na. mag-aalas 8 na. Oo, pero hindi ka, ganun talaga. Bago. Ganun talaga. Reporter. Reporter. Kasama yun, magpa-standby. Naalala ko yun, may 5% na required savings sa electricity consumption. Ayan. Noon pa. Noon pa. Noon pa yan, ha? Ngayon, kailangan ewan ko, nating dapat may monitoring buhayin yan. yan. Hindi lang dapat ang Malacanang ay nagpapalabas ng kautusan, kundi Monitoring. Follow through. ng implementasyon. Ang mga kumpanyero ng bayan, Katunying at Ka-Jerry. 2x2. Oras po natin. Achi, ahya, Mr. Jalamtang, Lakyam Chap Gohun, 6:15 ng umaga. ACS Balita. Susunod na. Ginebra, San Miguel, Lamang. Sa DCRH. Balitang makatotohanan. Balitang maaasahan. ACS Balita. Walang makakaligtas. Walang makakalampas. San mang sulok ng kapuluan. Luzon, Visayas hanggang Kamindalawan. Basta't may balita. Ipagwagwagan ng sikat na tagapagbalita. ACS Balita. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baja. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker of world-class quality Pride detergent. Araw ng Wednesday, April 17, 2024. Narito na po ang ulo ng ating ACS Balita. Romania, may alok na 1,000 trabaho para sa mga Pinoy. Police Captain na nanguna sa pagsamsam ng mahigit 13 bilyong pisong halaga ng shabu sa Batangas, pinromote sa Major. Palitan ng piso kontra dolyar, bumagsak sa 57 pesos kada dollar. Patay sa pertussis sa bansa, sumipa na sa 63. 70 anyos na taxi driver na heat stroke, bumangga sa poste ng Meralco. Dahil sa galit sa misis, sanggol pinatay sa saksak ng tatay sa Bukidnon. Magandang umaga, Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning, Philippines! Hello, world! Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. At ito ang... ACS Balita. ACS Good News. Sa atin munang good news, libo-libong trabaho raw po naghihintay sa mga Pilipino sa Romania. Ito ang ibinalita ni Raduta Dana Matache, Romanian Ambassador to the Philippines, sa dinaos na Philippine-Romania Friendship Week. Nangangailangan ng European country ng mga truck drivers, factory workers, caregivers, mga empleyado sa manufacturing sector at iba pa. Sinabi ng Romanian Ambassador na karaniwang nasa 54,000 pesos. Aba, biruin mo. Factory worker, 54,000 pesos. Saan ka pa? Saan ka pa? Ang buwan ng sweldo ng mga ito bukod pa sa mga benepisyo. Tiniyak niya ang kaligtasan ng mga Pinoy workers lalo't malapit lang ang Romania sa Ukraine at Israel. Mga biruin mo, manufacturing sector, factory workers,
truck driver 54,000 tapos ang lamig pa ng panahon doon. Ayun na, ayun lang. Diba? Ayun ang matindi. Pasipol-sipol ka lang habang Pero tatrabaho. sisipunin kayo doon? Ha? Sisipunin kayo. Kaysa naman sa dito na naiinitan ka na, wala ka pang trabaho. Init na init ka na, wala ka pang trabaho. 6:25 ng umaga, maayong aga mga pinalangga, bugtaw na kamo, gising na. Pinagkalooban ng spot promotion ni DILG Secretary Benher Avalos, ang hepe ng Alitagtag Municipal Police Station matapos Ayan nga. masabat Oo. ang mahigit 13 bilyong pisong halaga ng shabu. Yan nga yung binanggit natin kahapon na spot Oo, spot promotion. Ito mismo yun. Ito yun. Ito oo. mismo yun. Mula sa pagiging police captain. Naging Major. Opo, Major na si tinaman. Luis De Luna Jr. Luis De Luna. na siyang nauna sa operasyon ng pinakamalaking huli ng shabu sa kasaysayan ng bansa. Sinaluduhan din siya ng Pangulong Bongbong Marcos na kahapon ay personal na inspeksyon ang nakumpiskang illegal drugs. Ayon naman kay PNP spokesperson Colonel Jean Fajardo, magsasagawa sila ng bukod na seremonya para sa promosyon ng mga pulis na kasama sa team ni Major De Luna. 33 pulis ang present sa operasyon pero prioridad niya sa promosyon ang may direktang partisipasyon. Ano daw ba yan? Talagang sinubaybayan? Mayroong surveillance na ginawa o na-tsempo lang? Ang tingin ko, maliban kung babaguhin nila yung kwento, natsyempohan lang natsambahan lang. Natsambahan Kasi lang sa checkpoint no? Kaya nga sabi natin, napaka-importante ng checkpoint. Pero, pero kung nandun mismo si Hepe sa checkpoint, baka nga meron siyang intel. At intel. hindi lang yan. Sigurado kung Bachero na may sa laki ng halaga ng droga na yan, aalokin na niyan si Captain. Talaga. Hindi nila nadala si Captain Luis De Luna. Luis De Luna. Biro yan, billion. Baka sabihin yung 1 billion dyan, sa'yo na yan. Diba? Dali-dali. Pero hindi natinag si Captain. Kaya ngayon ay siya na Major. Major ka na. Luis De Luna. Ayun, siya pa yun. Nasa video ngayon. Siya mismo kumbachero. Ayun, habang nasa likod niya si BBM na nakahalukip-kip. Nakahalukip-kip. Sabi, ano kung pinagsasasabi niya? Andun din si Secretary Ben-Hur Avalos. Si General Ray Marfil. Hindi. Marbil, kumbachero. Marbil. Si Marfil, si Ray Marfil, si Spy yun. Kaloko-loko na. Hindi, yung may mga nagtatanong nga dyan ganun ba kahina yung sindikato na pabibiyahe sa isa lang. Driver lang ang tao doon. Isa lang daw nahuli. Yung kasing mga ganong estilo kung Bachero, yung bang hindi mo pagsususpetsahan. Kapag kasi sobrang ingat, yun medyo mas nakakaduda eh. Pero yung ganun, pinasakay mo lang sa tricycle, pinasakay mo lang sa, pinadeliver mo lang. Parang kanyon no? Magpapanggap. Style yan. Style pala yan ng mga strategy yan ng mga sindikato. Pag kanya mga strategy ng mga sindikato, napapanood mo sa Netflix. Napapanood lang natin. Alas 6:28 ang ating oras. Masantos yakabasaned sa kayo namin. Nagbangon kila. Itinuturing ni Pangulong Bongbong Marcos na makasaysayan ang drug bust operation na nagresulta nga ng pagkakasabat sa 1.8 toneladang high-grade shabu na nagkakahalaga ng 13.3 billion pesos dyan po sa Alitagtag, Batangas. Ito na ang pinakamalaking shipment na naisagawa at nakumpiska ng mga otoridad na ayon sa Pangulo ay resulta ng dahan-dahang approach at taktika na walang nagputukan, walang nasaktan at walang namatay. I would like also to point out that this is the biggest shipment of shabu na nahuli natin. But not one person died. Walang namatay, walang nagputukan, walang nasaktan. Ang tinig ng Pangulong Bongbong Marcos. Alas 6:29 na umaga, Diyos maray na aga sa Indogabos sa mga Bicolano. Mata na kamo, gising na. Bumulusok ang halagaan ng piso sa pinakamababang antas sa nakalipas na halos 17 buwan. Nagsara sa 57 pesos ang palitan kada dolyar kahapon. Ang pinakamababa mula noong November 2022 nang naiposte ang 57.37 kada dolyar.
halos sumadsad ng 19 centavos o 19.2 centavos ang halaga ng piso mula sa 56.80 bawat dolyar nitong Lunes. Ayon po sa financial analyst, resulta ito Bakit daw ba? ng paglakas ng dolyar matapos ang lalong pagtaas ng tensyon sa Middle East nang atakihin ng Iran ang Israel. Bakit daw lumakas ang dolyar? Alam na this. Oh, dahil- Nag-iipon ng dolyar yung mga Kapag may may problema. gera, pag may problema, kumikita ang Amerika. Ganun ba? yun mismo. Ay, nako, 6:30 ang ating oras. Buenos dias con todos, mga Chabacano. Gising na ba kayo? Umakyat na sa 63 ang namatay sa whooping cough o pertussis sa bansa. Ayon sa Department of Health, kabuang 1,477 cases ng sakit ang naitala mula Enero hanggang Abril 6. Sa nasabing bilang, 76% sa mga tinamaan ng pertussis ay may edad 5 pababa, habang 4% lang ang adult o 20 anyos pataas. Dahil sa sobrang init ng panahon, isang 70 anyos na taxi driver ang na-heat stroke at bumangga sa poste ng kuryente habang binabaybay ang kahabaan ng UN Avenue sa Maynila. Ayon sa taxi driver na itinago sa pangalang Lolo Efren, hindi niya kinaya ang sobrang init ng panahon kaya nawalan siya ng malay. Matapos mag-blackout, sumampa sa gutter at bumangga sa street light sa harap ng PPL building. Ang taxi bandang 12:00 ng tanghali kahapon. Katanghalian tapat. Kainitan, ano? Nang dumating ang ambulansya, bigla itong sumuka ng dugo at lumupaypay kaya hinihinalang na heat stroke ang senior citizen na taxi driver na ayon sa kanyang pamilya ay may history ng stroke. Ang totoo nun, kombatsero, kapag nilaliman mo pa 70 years old dito sa Pilipinas, nagmamaneho pa. Oo, medyo matanda na po yun para po dito sa atin. Tapos magche-tsempoy pa yung ganitong kapaligiran. Traffic, tapos init. Yung binabanggit, yung kinukwento natin na sa Japan, halimbawa, parang pangkaraniwan yung 60 years old, 70 years old na driver dahil ang populasyon nila matatanda na. Matatanda na at yung mga driver dun talaga namang batak na batak. Tsaka sandali lang umiinit dun. Sandali lang umiinit. Ito, sobrang init. Yun yung hindi ka nagmamaneho, nakapirmi ka lang. Nahi-heat stroke, lalo na itong nagtatrabaho. Lolo, sana okay lang kayo. Susunod! Dito po. Alamin natin ang pangyayari dito sa sanggol na, nako po, pinagsasaksak ng sariling ama dahil sa selos. Yun. At alamin natin ang sitwasyon sa hulihan ng mga e-trikes, e-bikes at iba pa sa mga pangunahing lansangan sa Metro Manila. Yan at iba pang mga nagbabagang balita sa pagpapatuloy ng ACS Balita. 6:33. This time, walang balitang makakaligtas, walang balitang makakalampas, saan mang sulok ng kapuluan. ACS Balita! ACS Balita! Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker ng world-class quality Pride detergent. Hi! Maganda morning. Anong araw today, kumbatsero? Today is Laundry Day, Friday! Yuhu! At pag Laundry Day, Friday, all you need is Pride washing machine detergent. May triple stain away formula kaya tanggal ang makapit, madikit, malupit, na dumit mancha kaya easy ang labada. Kaya pala mula noon hanggang ngayon, All you need is pride. All you need is pride. ACS. Sa mga nagtatanong, paano ba kami kikita? Kahit na nasa bahay lang. Aba? Ayan lakasan nyo lang ang inyong mga radyo. At pag kayo'y nadaanan ng ating RH6 Sherwin Alfaro ay 100%. Magkakapera kayo. Si Sherwin po ay nandyan sa Bagong Baryo, Caloocan. Bagong Baryo. Kaya yung mga nandyan sa malalamig na lugar dyan, sa Bagong Baryo, lakasan nyo ang mga radyo ninyo. Tabi-tabi dyan. Tabi-tabi dyan. Parang Santa Mesa yan Oo nga. Parang Pasig yan Biruin mo, naka-check-in ka na. Kikita ka pa. Naka-check-in ka na. Magkakabigas ka pa. Ayun. Pera, t-shirt at bigas at grocery. Yan. Puntahan ninyo, abangan ninyo, lakasan ninyo ang mga radyo dyan sa Bagong Baryo, Caloocan.
Andyan ang ating RH6, Sherwin Alvaro. Ang ating, ano tawag mo doon, kumbachero? Agent. Malakas agent. Malakas agent. Alas 6:39 ang ating oras, tuloy ang ACS Balita. Isang sanggol ang pinatay sa saksak ng sariling ama bago ito nagsaksak sa sarili yan sa Tikalaan, Bukidnon. Matinding selos sa misis ang sinasabing dahilan ng pagkaburyong ng 29 anyos na sospek kaya dinamay pati ang isang taong gulang na anak na babae. Sa investigasyon ng pulisya, lumitaw na nag-away ang mag-asawa kaya nag-walkout ang misis at naiwan ang anak. Ayon sa misis, hindi niya inakala na idadamay ng kanyang mister sa kanilang pag-aaway ang anak. Naka-hospital arrest ang suspect, nakakasuhan ng parricide. Nilinaw po ng National Grid Corporation of the Philippines na hindi nila kontrolado ang nangyaring pagpalya ng power plant sa Luzon at Visayas Grid at ang Department of Energy ang makakasagot nito. Ayun. Ilan yung pumalya, kumbachero? 42? 42. 42 na mga planta po ang pumalya. Sa Luzon at Visayas. Grabe. Ano yun? Sabay-sabay? Sunod-sunod. Oo. Oo. Sinabi po ni Attorney Cynthia Alabanza, ang tagapagsalita ng NGCP, na daanan, tulayan lang Ang NGCP ng Oo nga kuryente. naman. Kaya hindi nila alam ang dahilan ng pagbagsak ng mga planta. Mabuti daw kapag kagabi. ang source ang nagka-problema, yung highway, Parang kwan lang yan, di ba yung kinukwento natin, halimbawa merong tinapay si Katunying dito sa Visayas Avenue. Dadalhin niya dun sa Pulilan, Bulacan. Pagka hindi ako nakapag-deliver dahil sa hindi pumasok yung aking si Kuya Eric, hindi pumasok. Hindi pumasok dahil si Kuya Eric. nakagalitan ni daming kwento. Hindi nakapag-deliver. Hindi. Sa madaling salita, yung naghihintay sa akin sa Pulilan na tindahan, Walang walang matatanggap. maasahan tinapay sa akin yun. Ganun lang yun. Ganun yun, hindi. Tapos sisisihin ko ba yung NLEX? Kaya nga. Sisisihin ko ba yung NLEX? Yung source, Oo, yung lagi pinagmumulan. nating ilalagay sa perspective yon kasi may power generation po may generation, may transmission, may distribution. Tatlo po yung major components na yan para makarating sa atin ng kuryente. Kaya sabi ni Atty. Cynthia Alabanza, ba't saan naman kayo nakatingin? Hindi kami ha. Ba't saan naman kayo nakatingin? Huwag kami. Ganun ba yun? Distribution. Sa distribution naman, Meralco, kailangan daw dagdagan pa ang supply ng kuryente para masolusyonan ng mga brownout sa bansa. Ito ang sinabi ng may-ari ng Meralco na si Joe Saldarriaga. Na sabi niya ang tanging nakikita niyang solusyon ano daw? para sa kasalukuyang problema sa supply ng kuryente Ano daw? ay ang pagkakaroon ng karagdagang mga planta. Ayun. Totoo nga Tama naman din yun. naman. Dagdag na plantang generation. maaasahan. Kahapon yung hindi pala- basta-basta bibigay. Oo. Kahapon pala kumbachero, kaya hindi natuloy yung mga scheduled, yung anticipated brownout na gawa nga nung nag-red alert. Yung palang malalaking mga pagawaan, factory at mga malls, nag-automatic pala lumipat sa kanilang generator. Sa generator Meron palang yun. usapan na ganun. Malaking tulong yun. Naglipatan sa mga sa generator nila. ano ba tawag doon? Uninterruptible Power supply. Power system. Power system. Ayun. Dapat talaga ganun. At inuulit natin ang mga government offices ay malaki ang maitutulong para sa pagpapabawas sa konsumo natin sa kuryente ngayong panahon ng tag-init. Samantala, Metro Manila ngayon. Metro Manila ngayon. alas 6:43 ang ating oras. Alamin natin ang sitwasyon sa mga pangunahing lansangan sa Metro Manila ngayon. Unahin natin ang QC. Nako, mahigit 20 na raw ang nahuling mga e-trikes at e-tricycle na mga dumadaan. Hindi lang e-tricycle ito, tricycle talaga. Tricycle talaga. Diyan sa Commonwealth Maraming Avenue. dumadaan dyan. Nako, dami yan. RH5, Val Gonzales. Kaming ball! Jerry at Anthony, mahigit na nga sa 30 itong nahuhuli na mga gumagamit ng e-bike, gumagamit ng tricycle at mga e-trikes dito sa magkabilang bahagi
nitong Commonwealth Avenue. Mula doon sa eastbound, yung patungo ng Fairview, ay lumipat na itong mga tauhan ng MMDA dito sa bahagi ng westbound. O ito yung mula rito sa Commonwealth Avenue patungo ng Quezon Memorial Circle. Ay at lumobo na sa mahigit 30 yung mga nahuhuling mga pasaway na nasampulan dito sa implementasyon ng tulong Ayan nga, oh. pagbawal sa pagdaan ng mga e-trike, mga e-bikes dito sa kahabaan ng mga major roads dito sa Metro Manila, particular na dito sa aming kinaroroonan, tapat na tapat lamang mismo nitong Commonwealth Market. Ayan, dito ang sa marami dyan. Quezon City. May mga lisensya ba, Val? May mga lisensya? Merong isa, yung itong nandito sa aking harapan ay i-impound dito. May Nako. daladalang mga pinamili ito. Nako, wala. Walang lisensya. Walang Walang lisensya. Walang lisensya yung 18 years old na nagmamaneho. Kaya i-impound dito ng MMDA. Meron pa kanina ay yung senior citizen. Isang senior citizen na lola. Yung sakay naman ng kanyang e-bike. Na malengke ng... Si Lola, naka-e-bike na malengke. Namalengke itong si Lola. Ayun. Ayun, ay ito. Ayan oh, yung three-wheeled e-bike. E-trike. Kaya lang hindi tinikita nitong si Lola. Bakit? Iba pa. Bakit? Dahil may binabanggit itong mga tauhan ng Metropolitan Manila Development Authority Exempted. na laman daw ng guidelines na inilabas ng LTO na kapag ka nasa saklaw ng 500 meters na dadaanan lamang ng isang nakasakay ng e-bike o e-trike ay pagbibigyan. Nasa discretion ng MMDA na sila ay pagbibigyan dahil 500 meters kung wala nang ibang dadaanan ay hindi daw nila bibigyan. Ikaw naman yun. Fair naman yun. Kaya ligtas itong si Lola. Pero yung iba pa ay pinagtitikitan dahil dun sa pagdan. Karamihan dun sa mga nahuhuli at natitikitan dito, Jared Anthony, ay yung mga pasaway na mga tricycle. Mga tricycle. Ayan, talaga. Etong lugar kasi na ito, dito sa may Commonwealth Avenue, dito sa may Commonwealth Market, ito yung bilihan ng iba't ibang mga produkto. Siyempre, palengke ito. Yung mga nagninegosyo na nandito sa palibot nitong lugar na ito, hanggang doon sa may Montalban, hanggang doon sa ibang lugar ng Rizal na dito namamalengke, ang transport nila ng kanilang mga produkto ay mga tricycle. Kaya yung MMDA ay nagtipikit na ngayon yung kinakatiran ng isa sa nakausap natin kanina. Hindi daw nila alam na ngayon na pala sisimulan yung maigpit na pagpapatupad doon sa pagbabawal ng tricycle dito sa kahabang ito ng Commonwealth Avenue. So yan yung sitwasyon. Magkabilang bahagi na ngayon ng Commonwealth Avenue ay mayroong mga tauhan ng MMDA na nakatalaga para manghuli ng mga gumagamit o dumadaan dito sa major road na ito na mga e-bike, mga e-trike at maging yung paggamit o pagdaan ng tricycle. Mula rito sa kahabaan ng Commonwealth Avenue sa Quezon City, para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DCRH, ako naman Val Gonzales, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Metro Manila ngayon. Thank you so much RH6 Val Gonzales, RH5 Val Gonzales. Puntahan naman natin ang Baclaran. Baclaran! Naroon si RH27 Noche Kakas. Kami Noche! Metro Manila ngayon. Katunying dapat mga ganitong oras dahil Baclaran Day ay puno na ito ng mga e-trike at e-bike. Pero this time dahil seryoso na yung MMDA na titikitan itong mga e-trike drivers at e-bike drivers. Ayan makikita mo yun, nagtatago lang yung Nagtago. nakatago at binabantayan lang yung mga nakatanim na MMDA personnel. Pag-alis nila. Kukunan lang natin kasi pagka hindi babantayan, maya-maya yan, lalabas. Kukunan lang natin sila ng reaksyon. Sige nga, Itong driver. Yung mga nagtatago. Nagtatago. Ayan, nandito sila lahat na nakaporma. Kaya halika,
Kalakay. Pwede Nakita ng lang bakla, natin kasi pwede ng siyempre, bakit, wala nakita ng reaction. Reaction mo lang dito sa pagbabawal ng e-trike. Ito si Kuya, driver. Matagal ka ng driver ng e-trike. Ba't tayo sa DCRA? Si Kajerit Katunying. Kaderna. Akin naman po kasi nagkabuhay lang po kami ng mga ayos. Oo. May mga pamilya po kami. May mga pamilya. Opo. Tapos, so reaction mo, pabor ka ba dito sa pagbabawal ng e-trike sa pangunahing kalsada dito sa Metro Manila? Hindi mabubuhay pamilya ko pag wala akong mga buhay. Ito na buhay ko sa akin. Pwede naman bumiyahe ka mo. Hindi na, So, Noche. pagpapayagan kayo. Oo. Opo. Noche. Dapat po. Noche, pwede naman kamong dumaan sa Tama po. Kapinsan. So, ibig sabihin, nakikiboundary ka lang po. Ay, boundary lang po ako. boundary lang. So, panawagan mo sa ating otoridad. Kung akin naman po, at bawal dumaan doon sa harap nila. Oo. Kung akin lang sa loob, pwede naman sa loob. ayun, yun. Ayun. Pwede naman. Ito lang sa bandang gitna, dito sa skate banda. Ayun. So, sa loob ka lang. Hindi ka na lalabas. Hindi naman po ako direct kasi dito lang ako ang pasahero. Tapos, Balik na. Oo. Ayos yun. Pwede yun. Pwede naman, oh. Ha? Smart. Si Mark. Oo. Si Mark, Tama. ayan, Noche. Tama 'yon. Tama 'yung sinabi niya. Tama 'yung sinabi niya. Wag lang lalabas sa EDSA pero sa loob ng mga kalsada ay pwede namang pumasada. Opo. Ayun, no. Para hindi mahuli, wag lang lalabas sa EDSA. Ayos yan, ayos sa loob. Ayos sa loob. Opo, sa gutter naman po kami, sa gigil-gigil naman po kami. Hindi naman po Oo. kami nalabas, di mo po kami nadaan sa kanila po. Oh, anong kali ang pinapasadahan nyo na yan? Anong kali yan? Open niya po, open niya. Openya. Ayan, Openya. pwede dyan. Pwede dyan. Hindi kayo huhulihin dyan. Pwede dyan. Pwede kayong magtrabaho dyan. Ayos, Mark. Tuloy mo lang yung pagtatrabaho mo. Ayos lang yan. Ayos yan. Wag lang sa main road. Oh. Thank you. May lisensya ba si Mark, Noche? Nalisensya ka daw? Nawala po sir eh. Nako. Papapirabi yung plus ko pa po yung lisensya ko po. Kasi nawala eh. Nawala. Ay, nako. Paayos mo kagad at baka mahuli ka. Kukumpiskahin niya sa sasakyan mo pag wala kang Lisensya. lisensya. Oh. Opo. Ayusin mo kagad, Mark. Sige po. Okay. Okay, thank you. Mark. Yan, naintindihan ko naman po kayo eh. Oo. Sige po, salamat po. Okay, thank you, Mark. Ah. Yung e-bike driver, kaugnay ka dito sa reaksyon ng pagbabawal sa kanila na dumaan dito sa lansangan, pangunahing lansangan. Eto si ate, ang problema naman niya, tatlo yung e-trike niya, paboundaryhan. Ate, ano mangyayari dito sa e-trike mo? Kasi wala nang bumabiyahe sa sasakyan mong e-trike. Wala na. Oh. Wala na kita. Wala na kita. Nagpapa-boundary siya. Sa mga puperti, ano nga lang yun, may hulog boundary yun. Hulog boundary yun. Yun. So ano sabi ng driver mo? Ano lang kami ate, sabi niya. Ay, wala tayo magawa, bawal eh. Ayan, natatanggap. Hindi, bawal lang dun sa Noche, linawin mo sa kanya. Linawin mo sa kanya na ang bawal lang ay sa highway, bawal lang sa highway, sa EDSA, sa mga pangunahing lansangan. Pero sa loob ay pwedeng pumasada. Dahil sa mga innocent, pwede. Oo, Oo, pwede. pwede. Oo, wag lang lalabas sa EDSA diyan sa highway. Ato, dito sa may, dito sa may, dito ba? Sa Ross Boulevard. Ay bawal din Bawal diyan. din dyan. Bawal Basta din sa diyan. mga Oo. highway, bawal po. Bawal basta main road bawal. Sa inner, pwede. Oh. Okay. Makakapagtrabaho. Ano? Ngayon. Oo. Ano ho? Utang pa yung aming e-bike. Noche, ano sabi? Yan na. Utang pa daw yun. Ganun talaga. Ganun talaga. Sa loob naman, may hanap buhay pa eh. Sa loob. Paano po yun? Utang ko po yung aming e-bike. Oo. Hindi ho ba makakabiyahe kung sa loob lang? Sa inner roads lang? Kasi pasahero gusto dadaan talaga sa may Ross Boulevard eh. Masasanay din po 'yan kapag alam nilang hanggang doon lang sa kanto ng Roas Boulevard at ng Openya. Pwedeng magbaba. Oo, masasanay din po ang pasahero pagka 'yun ang natutunan. Okay, sige sir. Opo. Sige lang sir. Opo. Safe muna. Okay. Sige po. Sige po. At Teng, Silus.
si Luz. Yan. Luz, Nanay thank you. Luz. Opo. Operator, ng e-truck. Ang kanina Ayos. kinakausap tayo, Noche, babalikan ka namin. Babalikan ka Babalikan ka namin, namin. Noche. So, wala din sa pangalan na balik sa inyong dalawa. Thank you, Noche. Babalikan pa rin natin ang ating iba pang mga RH reporters. Meron dyan sa Marcos Highway. Meron din dyan sa MacArthur Highway sa Caloocan, Kamanaba. Sa pagbabalik ng Metro Manila ngayon. naghatid sa kabuuan ng ating ACS Balita. Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Balitang makatotohanan. Balitang maaasahan. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker ng world-class quality pride detergent. Dos por dos! Woo! 7:03 ang ating oras. Kumusta ba ang init sa labas? Antabayanan po natin ang sitwasyon. Ihatid sa atin na Edniel Parosa at Edwin Duque. At syempre ang ating Malakas agent. Ayan. Ex-Porpor. Export Sherwin Alfaro. Export Na mamimigay ng pera. Mamimigay ng pera dyan sa bagong Barrio Caloocan. Barrio Caloocan. At nakita nyo na ba ang bill nyo sa kuryente? Ay nako. Nakita ko kahapon dapat, kung batsero. Bago nyo tingnan, bago nyo buksan, minumuna kayo ng malamig-lamig na tubig. Doon ako nagkamali, kung batsero. Hindi ako nakainom muna ng tubig. Kasi nako. nung nakita ko yung bill ko sa kuryente kahapon, feeling ko, nahi-heat stroke ako. Talagang mahi-heat stroke ka Hindi, dyan. ang nadagdag kong batsero nasa 40%. 40%? 40%. Ang laki. Ano? Sabi ko, grabe naman to. Yung bill ko kaya, ilan? Kinakabahan ako kung batsero sa bill ko eh. Nung nakaraan, Pagkayabang-yabang na naman. habang umiinit ang panahon, let's bring it on! Bring it on. Lalo ko pang hinahamon ng hinahamon. Sige pa, initan mo pa. Parang ganun. Yun ang kainaman ng solar Ayun, power. yun. Isip-isipin mo kung... hindi, tama, andito pa ba? Andito pa ba yung ating... Andito na ba? Binaba daw muna at mamaya babalikan natin si Mr. Marasigan ng Department of Energy. Napaka-importante po na tayo ngayon ng mga household lamang makapagpundar nito pong solar panel. Isip-isipin sa kainitan ng panahon na panay ang reklamo natin sa init, pareklamo sa bill sa kuryente, yung iba katulad nitong kaharap ko na to. Saan ba? Saan ba yung kaharap? Nitong kaharap ko na to. Kaharap mo. Niyayabangan tayo. Sapagkat naranasan po niya meron siyang personal experience na habang tumitindi init ng araw, init ng panahon, ang dami niyang nahaharvest na kuryente. Oo. Biruin mo mga alas 7 pa lang. Wala pa alas 7. Nakikita ko na meron ng harvest. Meron na. Oo. Tindi, sa tindi ng sikat ng araw ngayon. Tsaka ngayon hanggang bago mag alas 6. Meron gabi, pa rin. Tama. Kaya sigurado kung batsero, ito ang ating pakiusap ang pamahalaan i-monitor ang presyuhan nitong solar panel na to. Ayan, para bumaba at ma-afford ng ating mga ordinaryong mga kababayan at magbigay ng incentive sa mga magpapakabit ng solar panel sa kanilang mga bahay. Yon. Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP, oras. Kapopoy, 6 na minuto na makalipas ang 7 ng umaga. Balitang bagong-bago. Balitang dapat alam mo. Balitang magdadagdag ng talino. Dahil bagong impormasyon. Makibalita. Unang-una sa DZRH. Pangunahing balita. Kasama ang 2x2 tandem ni na Anthony Taberna at Jerry Baha.
Araw ng Miyerkules at 17 ng Abril 2024. Narito na po ang ulo ng ating mga pangunahing balita. Diskarte laban sa illegal drugs hindi babaguhin. Kasunod ng nasamsam na mahigit 13 bilyong pisong halaga ng shabu. 2 araw na tigil pasada, Waipek, nagdulot lang ng matinding traffic. Mga protesters, planong kasuhan. DZRH pasok sa top 10 most trusted media outlet sa bansa. Pagdagsa ng mga Chinese students sa Cagayan, iimbestigahan ng Kongreso. Mga e-trikes at e-bikes sa Quezon City na sampulan sa pagsimula ng panguhuli ng MMDA. Isis na ilang araw na nawawala, sinako. Hinihinalang ginahasa bago pinatay sa Bohol. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning Philippines! Hello world! Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. At ito ang... Mamigay muna tayo ng pera. Sige nga. Come on, het. Dahil 85 taon na ang kauna-unahan sa Pilipinas at ang MBC mas gumanda na, mas pinalakas at mas pinalawak pa ang pamimigay ng ating papremyo. Ito ang DZRH Mas Malakas Promo kung saan pag naabutan namin kayong malakasang nakikinig o nanonood sa DZRH ay mananalo ka ng instant 1,000 pesos at may kasama pang grocery bag ng DZRH. So ano pang hinihintay ninyo? Tutok na sa nangunguna kauna-unahang radyo sa buong Pilipinas, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Tingnan natin kung sinong Radio Gaga ang nasampulan na tsempohan ni Sherwin Alfaro. Yan. Go, Sherwin! Jerry, Anthony, pag gantong mainit ang panahon, dapat sinasabayan din ng mainit na lugaw. Yan, no? Sarap. So, pag napakainit ang Malagkit ba yan? Malagkit ba yan ginamit? Pagtatawitan ka. Loaded. Malagkit ba yan, Sherwin, yung ginamit na bigas? Loaded. Pero ang ginamit dito, ano to? Tay, anong bigas to? Yung malagkit ang gamit ni tatay. Malagkit, kaya pala parang napakasarap. Tapos ang laman, Nakapagtatakam. yung tito ng baboy. Yan So may tito na. Meron Tito? pang Ano ng baboy? Ano? Pero bago ko kain ng lugaw na yan, eto muna. Eto yung ating Kanya pala yun. listener na na-tsempohan at nahuli natin na nakikinig sa DZRH. Pero mo, yan yan ang kanyang radyo. Pinanonood niya yung radyo eh. Paulo. Si Tatay Paulo. Tatay, magandang morning. Palagi kayo nakatutok Tatay Saulo sa DZRH. Saulo. Oo, at ilang taon na ako kayo nakikinig ng radyo? Sis na ito, ngayon. Mahigit doon pa. Mahigit noon pa. Mga, Matagal na nga. ano kaya katagal nyo? May gitoon pa. Kaloy pa nung araw. Sila Kaloy Castro pa nung araw. Parang Galoy. Sakay sa diesel. Parang Galoy. Yeah. Parang Ray. Oo, tsaka si Ray Langit. Parang pa ni Ray Langit. Pero ngayon, sino paborito mong announcer sa radyo? Katonying. Oh, Ate Palo. Ano no? Dos por dos. Dos por dos, ang paborito nyo. Tay, nakasalamin kayo bago opera ba mata nyo? Hindi naman po. Napupuwing lang. Napupuwing. Ito, Pasama na mapupuwing. pero kayo po nakakakita. Namin naglalante. Ani nagdalaan. Kaya pala ang tutok to sa radyo 24 oras. Ano? Kaya pala ang akala ko kanina nanonood sa radyo, Sherwin, dahil nakatutok siya sa radyo. Yung pala may problema na sa mata si tatay. Oo, ganun nga yung tatay. Kaya dito sa
At yung kanyang higaan, dito na siya. Maghapon, magdamag, dito na kayo nakaupo, nakahiga. Yes, sir. Ayun, kaya meron siya dito, meron siyang radyo, meron siyang maliit na electric fan, tapos may isa pa siyang ceiling fan, tapos meron siyang, may crudo ho kayo. Jinggilan mo na. Jinggilan mo na. Jinggilan, Arinola. Arinola, oo. Ng crudo. Sige na, Sherwin, bigyan mo na. Eto na, sige na, tatay, dahil paborito mong dos por dos at meron kang radyo, meron kang 1,000 pesos. Salamat po, salamat, sir. Thank you, tatay. Meron din kayong grocery bag mula sa DZRH. Eto na, at meron kasama yung pampapogi. Yan, gusto mo pampapogi pa? Opo. Lalo nga po pogi pag sinuot mo ang DZRH t-shirt. At ito ang iyong grocery bag. Yehey! Ano ba sasabi niyo sa dos por dos? Nying, kala ko lang po sa makikinig lang po ngayon, ito na po Nagulat kayo na nandito kami. Marami. Kala mo, hindi totoo. Hindi. Sana ito totoo. Oo, totoo yan. Ayan. Tatay. Hawakan nyo, hipuin nyo si Sherwin. At totoo yan. Mapagawi sila sana rito sa amin para kahit paano. Eto na, nandito na kami. Hindi mo pala kami nakita. Nadinig mo na kami. Sa tatay, makikilugaw kami dyan sa inyo minsan, dyan sa Bagong Baryo. Maraming salamat po, Tatay Paolo. Okay, naman sa mga nais manalo ng 1,000 pesos sa mutok lang sa DZRH, baka kayo nasusunod nating winner sa DZRH Mas Malakas promo hours number 6. Sherwin Bata Alfaro, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Salamat po, salamat. Thank you. Thank you po. Meron pa ba? Yan, wala na. Ayun. Ako na. Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Oras po natin, Engineer Tony Nanggel, 7:12 ng umaga. Nagsimula na ang MMDA sa mahigpit na pagpapatupad ng e-trikes at e-bikes sa ban sa mga pangunahing kalsada sa Metro Manila. Hanggang alas 6:30 ng umaga kanina ay umabot na sa mahigit 30 ang nasampulan sa Commonwealth Avenue. Kabilang po ang 6 na e-trike at mga tricycle at kolong-kolong na ginagamit sa pagbibiyahe ng mga panindang isda at iba pang produkto. Tinikita na ang mga nahuling driver na e-trike at e-bikes at pinagmumulta ng tig 2,500 piso habang inimpound naman ang mga e-trike at e-bike na nahuling walang lisensya. Alas 7:14 ang ating oras. Puntahan natin ang Marcos Highway. Sa Marikina pa ito. Marikina. RH52 Edniel Parosa. Kami na Edniel. Ilang mga e-bike, ang mga inuhuli dito sa bahagi ng Marcos Highway sa lungsod ng Marikina, kundi maging yung mga tricycle at mga pedicab na dumadaan dito sa nabanggit na highway. Narito tayo ngayon sa border ng lungsod ng Marikina at ng Antipolo City sa lalawigan ng Rizal, kung saan sa nagkaan 2 araw ng paghihigpit ng Metropolitan Manila Development Authority sa mga nabanggit na light vehicles ay 10 ang nasita. Pero ngayong araw pa lamang na ito sa ating pagbabantay rito sa mga tropa ni Kuyang Dennis Marcos ng MMDA Eastern Traffic Bureau ay hindi bababa sa 8 na agad ang kanilang, kung hindi man natitikitan, ay nahatak dahil sa paglabag sa nasabing polisiya. Doon sa 8 binabanggit natin, Jared Anthony kasama dyan, ay 2 mga pedicab user. Yung isa doon sa mga pedicab na yon ay kargyatang mga bakal bote na ipapangalakal sana, ipamamalit para sa kabuhayan nitong si Kuyang dumaan kanina na nakipagtalo pa sa mga tauhan ng MMDA dahil bumabaybay lang naman daw siya dito sa kahabaan at papasok din sa inner lane. Kaya nga lang, walang magagawa itong mga tauhan ni Kuyang Dennis Marcos sapagkat ang sinasabi ng polisiya, pwede lang dumaan sa bike lane ng mga major roads kagaya dito sa Marcos Highway. Yung mga pedal assist sa e-bike, yung mga two-wheel lang na sasakyan. Ibig sabihin, pati mga pedicab ay bawal ang atak agad. Ayun, bawal ang pedicab kahit dun sa bike lane. Correct. At may nangyari dito,
hinatak ng MMDA sa automatic naman si Kuya at yung isa pa, wala naman talaga silang maipapakitang lisensya. Ligaya ng mga nag-tricycle o at least yung ibang mga e-bike rider na kahit man lang student permit may maipapakita. Pero speaking of student permit, yung isa dito may student permit pero wala namang iba pang o mas proper na lisensya. Hinatak pa rin ng MMDA Eastern Traffic Bureau. Meron dito Jerry Anthony, sa aking likuran lang kanina lang. O ito ngayon, sa aking likuran ngayon, gawa ko lang. Ito yung isang halimbawa ng e-bike. E-bike, ayan. Oo. Pedal assist siya, kaya pwede siyang dumaan sa bike lane. Ayun. So, pwedeng di pedal, pwedeng di baterya. Oo. Ayun. So, yan, pwede yan? Pwede yan ganyan? Sa bike lane. Kaya lang, kung bakit siya nandito at nahuli, kasi hindi siya sa bike lane dumaan. Ang kulit eh. Dumaan dyan sa pwesto ng mga jeepney. Ayun, sa highway. Oo, bawal. Ayun nga, yung mga siguro mga profesyon na dapat alamin din ang ating mga kababayan. Kung pwede man yung pedal assist, pagka dyan sa highway, pwede Sa ka lang bike lane. Ayun. Oo, at hindi lahat ng major road sa Metro Manila, para lang sa kaalaman ng ating mga kababayan, mayroong designated bike lane. Kagaya dito sa Marcos Highway, doon sa Commonwealth Avenue at maging sa bahagi ng EDSA. Yan ang latest dito sa Eastern Metro Manila. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, Danger H. Ito, si Edniel Parrosa. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Thank you, Eniel. Metro Manila ngayon. Puntahan naman natin ang MacArthur Highway. Nandoon sa Malabon ba ito? Hindi, Caloocan. mga Caloocan ng Valenzuela. Caloocan, Valenzuela. At nandoon si RH23 Edwin Duque. Come in, Edwin! Kadiri Katunying, kahit sinasabing umpisa na yung pagbabawal at pag-igpit doon sa mga e-trike at mga tricycle na dumadaan sa MacArthur Highway. Pero ang Pilipino, pilit pa rin nakikiusap na dumaan. Pero mas maagap yung mga enforcer ng MMDA. Halos hawakan at pigilan yung manubela para makalabas dito sa MacArthur Highway. Pero ang sabi ng MMDA, nakiusap tayo, pinagbigyan ko kahapon, pero sana ngayon, respetuhin nyo yung batas. Kaya kanina, isang medyo matanda na, yung pilit pa rin nakikidaan sa MacArthur Highway at hindi naman daw nakikita. Hindi ito umubra dito sa enforcer ng MMDA. Binabalik dito sana sa may bahagi ng Potrero, Malabon. Merong dalawang nakalusot at dumaan at nag-U-turn pa doon sa may bahagi ng malapit sa stoplight ng Potrero. At hindi ito nung alam. Pero kung tatawid lang, Edwin, kung tatawid lang, pwede naman, di ba? Pwede. Pwedeng tumawid. Pero kapag lumabas ka sa isang ganto, pupunta sa kabilang ganto, babaybayin mo na yung MacArthur Highway. So yun ang bawal yun. Pinagdiinan ng hindi na bawal. Kasi pero kung tatawid, may mga pwede. Kanina, isa yung nasampulan, tatawid, sabi niya, pagdating sa kabila, binaybay yung MacArthur Highway. Ayun, style ha? Style nyo, bulok. Sabi ni tatay, pangamot na lang ulo si tatay dahil pinalusot, pero biglang bumaybay sa Valenzuela. Hindi alam, meron din inimdi doon sa may kanto ng station, sa boundary ng Valenzuela. Ayun, huli si tatay. At pagdating naman sa EDSA, ay yung pa rin lumalabas sa Asuncion straight sa kanto ng EDSA. Dati na kasi naghahatid papunta ng MCU. Pero napigilan ng MMDA, nagpupumilit pa rin. Ito, pilit nakikiusap dahil tinitikita ng MMDA. At ang panawagan ng MMDA, lahat ng mabuhay lane, lalo na itong MacArthur Highway, EDSA, ang 5th Avenue, ang papunta ng... Yan bang Rizal Avenue, bawal din? Yung ilalim ng LRT? Bawal din. Yes, bawal din. Bawal din. Pero sa umaga ito, napakaraming tricycle at e-trike na dumadaan dito sa 5th Avenue, papunta ng Rizal Avenue. Yung, Edwin, yung mula dyan sa monumento, yung papuntang Malabon, anong kalye yon? Potrero ba yon? Ay, hindi. Potrero, Hindi, yung kalye mula... Samson Road. Pwede ba ron? Pwede ba ron sa Samson Road? Ang sabi ng MDA, bawal. Pero nakikita natin maraming dumadaan na tricycle at e-bike, e-trike. Kaya siguro dahil kakulangan ng tauhan ng MMDA, dahil nakatutok ng MMDA ngayon sa EDSA at MacArthur Highway,
at sa bahagi naman ng C3 papuntang Dagat-Dagatan. Yan yung tinutukan dahil dyan yung maraming e-trike. Dito sa may kapag galing ka ng Mabini, Baho, yan, iikot dyan, papuntang Dagat-Dagatan na extension. Napakarami, halos e-trike na nakikita mo. Pero kanina medyo ilang yung iba na lulusot dahil ang kinakatakutan nila rito, kapag nakumpis yung kanilang e-trike, ay yung pagkakalam mo itong huling mga na-impound, merong 10,000 to yan, mga ganyan yung pag na-impound. Kung halaga ng e-trike mo, kunting diferensya lang dun sa pagka yung penalty. Meron kasing e-trike ngayon na 15,000, merong 18,000. Ay maliban sa may kaso ka na, may halos katumbas lang ng presyo, iba hindi na kinuha kaya natin ito sa may paano ng City Hall. Okay, Edwin. Thank you, Edwin. Dito pa rin, yung sitwasyon namin, mula pa rin sa Kamarama, Conference Channel 23. Edwin Tuque, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Metro Manila ngayon. Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Alas 7:22. This time Tuloy ang mga pangunahing balita. Walang balak si Pangulong Bongbong Marcos na palitan ang taktika ng administrasyon sa kampanya laban sa illegal drugs matapos masabat ang 13.3 billion pesos na halaga ng shabu sa Batangas. Sinabi ng Pangulo na ito ang pinakamalaking shipment ng illegal drugs na nakumpiska sa kasaysayan ng Pilipinas at walang nasaktan o namatay. Kumukuha lang anya ang mga otoridad ng intelligence report at dahan-dahan ang kanilang approach hanggang sa matunton ang droga. Naniniwala ang Pangulo na galing sa labas ng bansa ang multi-billion peso shabu at nagbabala rin siyang hindi sasantuhin ang mga mahuhuling sangkot sa drug trade kahit na politiko o pulis. We take apart, binabaklas natin yung mga sindikato, kahit sino man ang nakita natin may kasabwat dito sa drug trade, kahit sino man, kahit politiko ba na powerful politician o police o kung sino man, talagang iniimbestigahan natin. I would like also to point out that this is the biggest shipment of shabu na nahuli natin, but not one person died. Walang namatay, walang nagputukan, walang nasaktan. Basta't inoperate natin ng dahan-dahan. Si Pangulong Bongbong Marcos. Iimbestigahan ng Kamara ang dumaming Chinese student sa Cagayan sa gitna ng agresibong pagkilos ng China sa West Philippine Sea. Ayon kay Cagayan 3rd District Representative Jojo Lara, nasa 4,600 na estudyanteng Chino sa isang private university pa lamang sa lalawigan. Ang tindi naman nito. 4,600 Chinese students, foreign students, sa isang university pa lang. Hindi pa ba kinabahan ng eskwelahan dito? Dapat, red flag na yan. Hindi pa ba kinabahan ng CHED dito? Malaki anyang ibinabayad ng mga ito sa inuupahang bahay pero hindi naman lumalabas. Hindi pumapasok hindi nag-aaral yan. Ano yan, online? Sa impormasyon pa nila, 1 milyong piso ang package ng bawat Chinese student, kung saan 80% ang napupunta sa hindi tinukoy na agent at 20% sa eskwelahan. Mas malaki sa ahente. Ano kaya yan? Puro lalaki? Yun na. Baka nako, lalo na kung puro lalaki yan, ano? Nako. Anong oras na, kumbachero? Tingnan natin. Chityam, Sam, Ithun, 7:31 ng umaga. Samantala, 9 na oras na inilagay sa red alert status ang Luzon Grid kahapon. Umabot pa ng hanggang alas 11 ng gabi ang red alert na nagkumpisa ng alas 2 ng hapon. Dahil sa 2 plantang pumalya, nagpatupad ang NGCP ng manual load dropping na nagresulta sa rotational power interruption sa ilang bahagi ng Luzon. Una nang inanunsyo ng NGCP ang pagpalya ng 19 na power plant sa Luzon Grid at 12 planta sa Visayas. Inilagay rin sa red alert ang Visayas Grid mula alas 5 hanggang alas 9 ng gabi kagabi at ibinaba sa yellow alert alas 9 hanggang alas 11 kagabi. Kaugnay niyan, kuha tayo ng update mula sa NGCP. Naku, posible ba ulit ang red alert ngayon? Nako. Si Attorney Cynthia Alabanza ay nasa linya natin. Attorney Cynthia, magandang morning!
Magandang umaga, Jerry and Tuning. Long time po. Oo nga po. Kumusta po, attorney? Mukhang busy kayo ngayon. Kamo-monitor dito, ano? Yes po, of course, pag ganitong panahon, lalo talaga tayong nabibisi. Ano po sitwasyon natin ngayon, attorney? Well, nakita po natin for the Luzon grid, unahin natin po yung Luzon, ano? Apo. Mayroon pong dalawang malalaking planta na bumalik sa serbisyo Okay. kahapon. Yung isa po, 3 AM this morning bumalik. So, nag-improve po yung sitwasyon. So, for today, ang projection po natin is yellow alert lang po at walang red alert. The yellow alert is from 2 p.m. 2 p.m. to 11 p.m. Sa Visayas Grid naman po, ganun rin, merong isang malaking plant po ang bumalik kahapon. Kaya ang yellow alert po natin, walang red alert. Yellow alert is from 2 p.m. to 10 p.m. Ano po ibig sabihin uli para mais maintindihan ng ating mga kababayan kapag inilagay po sa ang grid sa yellow alert? Ang yellow alert po, no, ibig sabihin po niyan, manifest na po ang pasobra o yung reserba natin. Although hindi pa po natin nakikita magkakaroon ng power interruption, pag bigla kong pumalo yung konsumo, o di kaya po meron pang karagdagang planta na biglang pumalya, posible pong i-downgrade natin yan into red alert, which means naman po, pag red na, magkakaroon po ng rotational power interruption anywhere in the concerned grid. So kagaya po nang nangyari sa Visayas kahapon, ang initial projection po natin yellow lang. Pero within the day, meron pong karagdagang plantang pumalya, kaya na-downgrade po yung sitwasyon niya at to red alert, kaya nauwi po sa power interruption sa ibang bahagi ng Visayas grid. Ayun. Kapag nag-red alert na, may mga lugar ng expect ng may mga lugar na magkakaroon ng brownout. Yes po, pag red alert, ibig sabihin, kumbaga imminent na. Magkakaroon po talaga ng power interruption. Bakit bumibigay yung mga planta? Well, hindi pa po ko pa po nakikita yung mga report na nanggagaling sa mga power plant. Pero narinig ko po ang DOE kahapon na pinaliwanag niya na posibleng may kinalaman yung matinding init ng panahon. Kasi po, ang mga power plants natin, makina rin yan. May sarili rin po siyang init na nire-release habang siya tumatakbo. So, kung mainit na rin po yung panahon, posible pong makakontribute yan dun sa overheating of the power plant. But again, speculative lang po yan on my part. Baka mas maganda po ang Department of Energy ang mag-confirm. Ang balita po ninyo kahapon ay 42 na mga planta ito. Nadagdagan pa ho ba hanggang kagabi? For kagabi po, wala na pong additional na pumalya. Pero yun nga po, may dalawang planta sa Luzon ang bumalik. Kaya nag-improve po yung system. Kaya po ang caveat natin for the yellow alert for today is kailangan pa rin pong manmanan niya ng gusto kasi titinan ho natin yung demand. Kung talagang sumobrang init, posible hong pumalo ang demand. At of course, baka ho, sana wala naman ho, pero baka may additional power plants po. Dati po, nababalitahan lang natin mga 2, 3, 4, 10, pinakamarami na ang at least sa most recent Pero ito 42 sa isang araw sa buong bansa sa ba buong yun? bansa. Is this unprecedented? First time po ba yan? Hindi naman to, caveat lang, Tuning ha. Yung 19 floods dito sa Luzon, hindi naman siya sabay-sabay in one day. Nagkataon lang talaga, yung mga malalaki, in the course of May, since April 10, actually yan, at tinitin ko yung datos, nag-umpisa sa April, maraming mga malalaking planta na. Pero yung marami ring maliliit na planta, as early as August 2023, merong mga unplanned shutdown at hindi pa nakakabalik. Ayun. So naipon sila. So kahapon so kahapon ilan attorney yung naipon, yung dati pang hindi gumagana at yung mga biglang hindi gumana kahapon? Yung kahapon po, isa lang na malaki. Pero nung April 14, 2 pong malaki. Tapos nung April 12, 2 relatively small one, pero 3 po sila.
sorry, not dalawa pala, tatlo. Pero ang total niya nasa 100 megawatts mahigit. Tapos nung April 10, meron pong nasa 37 megawatts. April 8, meron 12. And only so, kumbaga nag-accumulate po, nagdagdag na. Hanggang kahapon, April 16, ang suma total ng lahat ng power plants since August 2023 na nag-unscheduled shutdown, nasa 1,800 megawatts. Napakalaki pong halaga nun for Luzon Grid. Okay. So kung ang storya dito sa Luzon, sa Visayas. Okay. So kung mananatili lang po sa yellow alert, walang brownout na mangyayari. Yes po, wala. Pero manipis nga lang po. So sana wala na po tayong makitang additional power plants na pumalit today. Okay. Attorney Cynthia, salamat po Thank sa you. update. Thank you so much. Thank you and good morning po. Good morning po. Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Alas 7:38 sa iba pa nating balita, pinag-aaralan ng DOTR na kasuhan ang mga nag-rally kahapon. Ayon kay Secretary Jimmy Bautista, bagamat bigong maparalisa ang transportasyon, naapektuhan naman ng mga demonstrador ang mga commuters at mga motorista. Pinag-aaralan na ng gobyerno ang posibleng paglabag ng mga transport strikers gaya ng traffic obstruction. Una nang sinabi ng Manibela at Piston na hindi sila kontra sa modernisasyon kundi sa sapilitang consolidation. 7:38 ng umaga, isang misis na ilang araw nang nawawala ang natagpuang patay, nakasilid sa isang sako bago itinapon sa isang bangin sa Loon, Bohol. Ang biktima ay kinilalang si Roslyn Gaurian na ang bangkay ay natagpuan sa loob ng isang sako sa madamong lugar sa ilalim ng bangin. Huling nakita si Gaurian sa kanyang trabaho sa isang LPG outlet noong April 3 sa bayan ng Tubigon at mula noon ay hindi na nakauwi sa kanilang bahay. Ayon kay Police Major Ray Olar, hepe ng Loon Police Station, malaki ang posibilidad na ni-rape muna ang misis bago pinasla ang gamit ang matigas na bagay at saka isinako at itinapon sa matarik na bangin. Pasok ang inyong pinaka-paboritong himpilan, ang DZRH, sa mga pinagkakatiwalaang outlets, media outlets sa bansa batay sa 2024 pahayag survey ng Publicus Asia. Isinagawa ang survey para sa 10 most trusted media outlets para sa first quarter ng taon. Pumuesto sa pang-8 hanggang pang-9 DZRH matapos ang mga kuha ng 32% total high trust. Nanguna naman sa listahan ng mga pinagkakatiwalaang media outlets ang TV Network GMA7, sumunod ang Philippine Daily Inquirer at ang Manila Bulletin. Susunod! Eto na, kumbatsero. Kausapin na natin ang dating NFA administrator na mukhang tutol dito sa pagpapatupad ng mas mataas na buying price ng palay sa NFA. Bakit kaya? Bakit? Si dating NFA Administrator Romeo David ay nasa linya po natin. Kuya Romy, magandang morning! Magandang umaga ka Tuning, ka Jerry at mabuhay po kayo. Apo. Malapit ng anibersaryo nyo. Next week niya ata, 24th anniversary nyo. Ba, talaga nasusubaybayan pala. Natatandaan pala ninyo. No? Oh, tama po kayo. Actually 22 2002 po kami Opo. 22 tinan niyo tignan mo naman, matibay talaga. Kaya 2x2, 22 Karomi, anong taon kayo nasa NFA noon? 1993. 1993. FBR administration, FBR, Ramos administration. Okay. Tutol daw kayo dito sa ipatutupad ng NFA na mataas na buying price ng palay hanggang 30 pesos? Hindi naman ako po na nakikialam sa gobyerno. Yan lang, nabasa ko lang yon pahayag ni Raul Montemayor ng FFF. At medyo napabahala ako dahil meron tayong batas na RA 11203 na import liberalization na ang layunin
mapamura ang bilihin ng bigas, matanggal na yung mga smuggling, maalis na lahat ng mga sa tingin nilang anomalya at mga masasama. Kaso naglaon pa sila ng 10 billion kada taon para tulungan daw mga magsasaka ng rice farmer natin. Sa ngayon, hanggang ngayon, 60 billion na yon, 50 billion, 60 billion na nalaan. Walang accounting, walang nangyari sa mga magsasaka natin. Medyo nagtataka ako, tumataas ang presyo ng bigas. Hindi naman bumababa sa pangako nila na bababa na ang presyo ng bigas. Hindi tama ang tingin ko ang palakad ng programa. Ang layunin ng pagsalo ng gobyerno sa mga magsasaka natin, mga rice farmer, para hindi bumaba at hindi malugi ang mga magsasaka natin. Hindi naman layunin ng gobyerno na sakupin at bilhin lahat ng mga produksyon ng mga magsasaka natin at nakasaad naman sa batas na hindi yon ang dapat nilipat yon trabaho niyon sa private sector. Pero Karomi, di ho ba magiging masaya at kikita ang mga magsasaka kung itataas nga sa 30 pesos ang buying price ng palay ng NFA? Ganito, Jerry, ganito yon. Ang layunin ng gobyerno, limited ang pondo ng gobyerno. Ang layunin ng gobyerno para mapataas nga ang presyo at hindi malugi ang mga magsasaka. Kung naglalaban-laban ang mga nasa merkado, mga private sector, ang gamit nila, pera nila, mas mataas ang bilihan nila sa gobyerno. Nagsisiguro, parang insurance lang yon na ang mga magsasaka, huwag kayo mag-aalala, magtanim po kayo at lahat ng gastos nyo plus X number of percent nung panahon namin kinocompute namin all expenses in plus at least 10 to 20% margin, yan ang buying price. Pero kung nagiging politika na ang usapan, tinataas, lalong lumalala ang problema ng taong bayan. Tumataas ang lugi ng gobyerno bilang sa taxes. Tayo lahat, we carry all the burden of the expense, no? At all for nothing, all only for political band-aid at nag-posturing. Hindi ba tama na taong bayan nagbibigay kayo ng solusyon? Yung solusyon na mararamdaman namin, maglilimang taon na ang RA 11203. Kung may mali, ayusin natin. Pero kung nag-pass tayo ng batas na matindi ang pagkagawa ng batas na yon, pagkatapos pera na lumalabas, walang accountability. 60 billion, malaking pera na yon. Dapat naiangat na ang pamumuhay ng mga magsasaka natin. Kuya Rami, may tanong lang ako, no? Kasi ang paliwanag po dito ni Secretary Laurel, matatapos na yung anihan ng palay, walang nabibili yung NFA kasi walang gustong magbenta sa kanila na mga magsasaka sapagkat mataas masyado ang bili ng mga traders. Ang dati po kasing buying price ay from 19 to 23. Yung tuyo, yung kiskisi na, no? Yung pwede na ipakono. Kaya itinaas sa 30. Ngayon, meron palang nakalagay sa Rice Tarification Law, kumbachero at mga kababayan, na kailangan ay at least may 9-day buffer stock ang NFA. That is equivalent to 330,000 metric tons. Wala nang laman yung bodega ng NFA, matatapos na yung anihan, kaya naobliga po ang gobyerno na itaas ang buying price para makakumpit, para makakuha tayo ng buffer stock. Mukhang temporary lang ito, Kuya Romy. I don't think that is the right way to view the problem because we are one universe. Iisang bansa lang tayo at lahat tayo isang universe of people. So kung one-third, basta sapat ang rice stock in the country, hindi dapat tayo mabahala. By the way,
I would like to compliment Secretary Laurel. He has been very, very, very sound in how he has approached the problems. Of course, sa tingin ko, maybe lack of exposure or discussion or comprehension of the concern, led by the bureaucrats that remain, that just operate on the basis na yung dating problema nakita na natin, ina-apply nila ng parehong solusyon at itsahan nila ng pera na pagkatapos ng nagkalimutan na. Hindi natin natawidan ng problema eh. Hindi. Kuya Romy, pasensya na ha. Ang requirement pala ng batas, kailangan may buffer stock nga yung NFA. Kung wala pong nabibili ang NFA sa local farmers, paano po itong buffer stock na nire-require sa kanila ng batas para pag may kalamidad, may makukuha sa kanila ang DSWD, ang local government units. Mukhang yun po yung po ang dahilan kaya naobliga ang NFA Council na itaas na sa makipag-compete sa mga rice traders. Doon sa specific issue lang po na yun. Opo. Ano po? Balikan natin ang RA 11203, no? NFA is limited to buy only from the farmers. Yes. Hindi pwedeng bumili sa iba. Yes. At the same time, yung NFA is not supposed to sell anymore to the consumer. Tama po. Yes. Pa rin yun. So, hindi nagko-consistent na. And then at the same time, they expect the private sector to do the importation Yes. to fill any shortfall. Yes. Opo. Sa ganon, management ng problema, ba't aantayin mo hanggang magkaabot ng dulo na pangangailangan bago kayo kikilos? I think it is more management competence than anything else. I'm sorry to say. So we have arrived at our problem and it only comes to light when there is an issue. Kuhaw namin ang punto nyo, Karomi, na dahil andyan na yung naging problema, dapat management, maayos na management from the beginning. Ngayon may problema na tayo, na puwersa na ang NFA na gumawa ng iba ng ultimate decision na yan. Napilitan silang gawin yung ganong sitwasyon. Yeah, it happens again and again and again because it gives opportunity, if you understand what I mean, opportunity. So they let it slide to that point. So somebody must be held to account. Yan ang point ko. Opo. Karomi, marami pong salamat sa inyong mga inputs. Thank you so much. Maraming salamat at makikibati lang ako sa apo ko na arawan niya, si Estelle. Happy birthday. Naputol, Karomi, naputol. Pakiulit yung nga. Makikibati lang ako ng happy birthday na maligayang kaarawan anak, si anak Estelle ng panganay kong Rafi David. Yun, si Estelle Lapus David. Happy birthday, Estelle. Binabati ka ng Lolo Romy mo. Thank you. Thank you, Karomi. Karomi David, ng dating administrator ng NFA. Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Susunod! Dito mo. Sino itong magaling at veteranang aktres na kahit may sakit na, tuloy pa rin daw? Sa bisyo? Ganun. Anong bisyo? Droga? Droga? Naku. Sino yan? At iba pang mga nagbabagang balita sa pagpapatuloy ng Pangunahing balita. 7:51. Kaya kung maitim ang balak, magtago ka na! Anthony Taberna, Jerry Baha, 2x2. 2x2. Ay, birthday pala ni Ate Ami Manzo. Ay, sinabi mo Ate pa. Ami, dyan sa office ni Senator Bong Revilla. Tatahi-tahimik ka, birthday mo pala, ha? Laban tayo dyan. Ganon din si Maris. Si Maris Baha Trinidad ay nagbe-birthday. Birthday mo pala, Maris. Si Maris, sa mga nandyan sa Bureau of Immigration, wag na daw kayong mag-almusal. Huwag na mag-almusal. Wag na daw kayong magbaon ng inyong almusal. Gayahin niyo po si Maris na nag-i-intermittent fasting. Sa tanghalian na raw kayo kumain. At pumayat-payat na.
At magandang umaga rin pala at happy birthday kay Engineer Mayor Dinan Labong. Mayor Labong, happy Mayor Labong. birthday. At kay Ma'am Marthy Fernando, happy birthday dyan po sa Vista Point. Yan yung pwesto ng Katunyings doon sa Tagaytay. Tagaytay. Ayan. Sabi ni Kuyang Elmer ngo, yun daw kanilang bubong, yung cherry loom. Ano kaya Elmer? May 20% na aluminum. Kaya Matindi. mas matindi sa pangpigil sa init. Ayun. Kaya pala. Ba't di ba sa akin? 20% reduces 20% of heat. Matindi pala yung Yan, kaya pala Kuya Elmer yung aking bumbunan na hindi masyadong mainit dahil ang gamit mo ay cherry loom. Yun hindi pala ang sekreto dyan. nagtataka pa naman ako. Iniisip ko kung anong dahilan. Yun ang mga birada dyan. Ayos ba, Kuya Elmer? Ayos. Tapos na yun, ha? Counted na yun. Ayos na. Napakadali naman na. Kuya, si Kuya Romel City naman. Walang problema, kumbachero, dahil kung gusto mong lumamig-lamig ang ulo mo, mag-road trip ka. Papuntang ASEA. Punta ka sa ASEA at nako, napakasarap mo maglublob ngayon. Ang ASEA po ngayon. Ang lapit lang sa Subic. Talaga. Makakapag-road trip ka kasama yung pamilya mo habang nagsuswimming pool ka. At sabi mo, ano ba naman swimming pool to? Lipat nga ako sa dagat. Sa dagat. Punta lang po kayo sa ASEA, diyan po sa Subic Bay Area. Ayan. Ang sasakyan mo ay Siyempre, Cherry Tigo 5X Pro Hybrid. Yan ang gagamitin nyo. Tingnan mo nga. At pagka bumibiyahe kang ganun, pag may nakita kayong nag-harvest habang may ilang linggo pang harvest time, pitikan nyo na yan. Pitikan nyo na kaagad. Mapa-cellphone yan, mapa-conventional camera. At kung may dala kayong drone, lalo pa. Pitikan nyo yan at baka kayo'y manalo ng 100,000 pesos. Yan po sa Pagcor Photo Contest Harvest Time. Ilan yung 100,000, kumbachero? 8. 8. 100,000 pesos yan. Tapos 16 na 50,000 pesos. 50,000 pesos kasama yung drone. At walang problema kung 16 years old ka pa lang, pwede kang sumali hanggang July 31 ang submission of entries. Sabi ni Chairman Altenco, marami kaming pera. Ang laki ng koleksyon namin. Kaya yan ay ipamimigay namin dyan sa Pagcor Photo Contest. Kung marami pala kayong koleksyon, baka pwede makakolekta na. Pwede na makakolekta na. Bye! At congratulations pala kay dating SBMA chairman, Isma. Siya ngayon ang katatalaga lang na presidente ng Pagcor. Chairman Chairman Altenco. Ang presidente ng Pagcor ngayon ay si former Wilma Esma. Chairperson Tama. Wilma Esma. Ayun. Congratulations! Bye! Happy weekend! Woo! Damdaming bayan! Susunod na! Everest Appliances. Health, wellness, energy saving from Everest Appliances. This time Tingnan nyo,